Ito po yung pa-order natin ngayon guys, no? Kasi may nagtatanong po sa atin nakaraan kung ano daw po ba yung ginagawa ko sa hipon dahil marami daw ako binibiling hipon. Actually, nakarang araw, bumili ko ng hipon sa may Malabon is 20 kilos. So, ito na po siya guys, oh. Ito, naging tempura na. Ayan, oh. Naging tempura na. Ayan po yung sauce. Ito po yung ano na, yung pinagkakabalahan po natin kapag hindi po tayo umikot ng umaga. So, ito may pa-order ako bound to ano to, Quezon City. Sa may Kings Point, yun ano. Sa may Baysa yata, yung Baysa. So, ito pipick up na lang na lamove to maya-maya mga 7:30. So, maya-maya after naman ito, iikot na ako sa Malabon or sa Nabotas. Ayun po yung pinagkakaabalahan ko. So, mga nagtatanong guys, kung ano po yung ginagawa ko sa hipon. Ito po, dali pakita ko sa inyo. Meron ako sobra dito, pakita ko. Okay, so guys, ito na po yun. Ito na yung hipon natin. Diyan. So, nakarang araw, may nagtanong sa atin na, Kuya Ed, ano daw po ba yung, ano po ba yung, saan niyo po ba ginagamit tong hipon na pinamimili niyo? Kasi madalas akong bumili ng hipon eh. Actually, sa Nabotas, bumibili din ako, pero hindi ko na naipapakita, no? Sa Malabon lang naipapakita ko. Okay, so guys, ito po yung kinalalabasan po ng mga binibili nating hipon doon po sa may Malabon. Ito, no? Ito yung, ito yung product natin na ginagawa. Ito po yung, tempura. So ito pong tempura to is bound to delivery po, so papuntang Parañaque. Then nasa 25 25 packs, a total of 250 pieces. Medyo konti nga to eh. Nakaraan 50, 500 piraso. So 50 tray. So medyo gulantang ako pag ganun karami, no, kasi pero ito saglit lang to, no, 2 oras lang tinira to, saglit lang. At saka po madali naman magdinis ng hipon. Ito po yung sauce namin guys, oh. Yan, okay. So, ano po ito, medyo manamis-namis po ito. So, baka may magsalita sa atin, no, bakit po ganito yung sauce natin. Actually, malapot-lapot to eh, guys, oh. Malapot-lapot siya. Yan. So, yun po yun, kasi dati gumagamit kami ng sauce ng alam naman natin yung sauce ng ng tempura is hindi po ganoon. May kinadgad na radish, may toyo, may mirin, may sa akin na kumbaga hindi siya yung typical na Pampinoy, no, lalo sa mga bata. Kaya tinry ko tong sauce namin na luto sa apple. So siguro alam ng mga ibang kababayan natin, lalo sa mga nagja-Japanese, no. Yakiniku sauce, gumagamit po tayo ng yakiniku sauce. Ito po. Purong po yan, lapot-lapot po yan. Manamis-namis po. Ayan, no. So dito guys is yan po yung pinaka-sauce po namin ng ng tempura. So yun po, no. Okay, so ito is nag-reseller to. Binabagsak nila sa mga condominium. Ganon din sa Ortigas at saka po dito sa Quezon City. So nagdadalag po tayo dyan. Pinalalamove po natin. Pag may order, pinalalamove ko po, no. So yun, so sa may mga gustong umorder at makatry nitong ating tempura is yun. So open po kami for any discussion or any concern. Mag-message lang po kayo sa akin, kay Kuya Ed. At nang sa ganun is lalo sa may mga food cart, no, malay nyo may mga tayo dyan, may mga food cart na medyo gusto nilang maiba naman yung konting paninda. So sagot ko na yung hipon, sagot ko na yung sauce. Ibabagsak na lang po namin sa inyo yung hipon tsaka po yung sauce. So yun, no, pag-usapan natin, madali naman kausap eh. And hopefully guys, itong tempura natin is makikita na po sa may bandang Quiapo. So nakikipag ako sa pwesto sa may Quiapo. Noon makakuha tayo ng pwesto, no. Talagang gustong-gusto ko talaga mo ng pwesto sa Quiapo. So hopefully na sana mapagbigyan ako, kasi syempre hindi porket tinanggal yung mga kababayan natin sa may Quiapo, tanggalin sila, hindi. Kung sino po yung mga nakapwesto ron, sila rin po yung babalik doon sa dating nilang pwesto.